Naranasan mo na ba yung sabik na sabik kang makita yung minamahal mo? Sa sobrang sabik mo makita siya, kayang-kaya mong gawin ng lahat para lang makasama mo siya. Naranasan mo na ba yun? O yung pakiramdam na merong isang tao na sobrang miss na miss ka at sa oras na magkita kayo, hindi mo na alam kung paano mo i-spend yung oras nyong magkasama. Naramdaman nyo na ba yung mga ganitong pakiramdam? Well, sino ba namang may ayaw ng pakiramdam na may nananabik at may taong gustong-gusto siyang makita? Ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Kaya ngayon, ang topic natin ay kung paano ka mamimiss ng taong mahal mo. O kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Tara, tara, tara! Huwag na natin patagalin pa. Let's go! Alam nyo kasi guys, mahalaga rin sa isang relasyon na minsan nagkakalayo kayong dalawa o nagkakaroon kayo ng space. Bakit? Kasi nabibigyan nyo ng chance yung isa't isa na mag-grow on your own. Bukod doon, napaprioritize din natin yung mga bagay na gusto mo rin ma-accomplish o gusto niya rin ma-accomplish para sa isang certain goal o para sa future nyo. At in that way, sa mga oras na magkalayo kayong dalawa, iba yung excitement, iba yung pakiramdam na may iseset kayong araw at oras na magkikita kayong dalawa. Yung pakiramdam na ano ba yung gagawin nyo pag nagkita kayong dalawa, ano ba yung mga surprise na dala niya pag nagkita kayong dalawa, may mga nagbago ba sa kanya, may mga nag-improve ba sa kanya, o siya pa rin ba yung taong kilala. Importante rin kasi na may mga bagay tayo na hindi natin madalas ginagawa. Kasi once na ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa, nagkakaroon ng tsansa na magsasawa at magsasawa ang isa't isa sa inyo. Dahil parang nagiging casual na yung mga pangyayari. Parang paulit-ulit na lang. At walang improvement, walang pagbabago, walang direction. Kaya maganda rin minsan na nagkakaroon kayo ng oras na magkahiwalay kayong dalawa. So paano nga ba? Paano ka nga ba mamimiss ng taong mahal mo? Sabi ko nga kanina, na kapag yung isang certain na bagay ay paulit-ulit mong ginagawa, nagiging casual na lang yun at nagiging normal na lang sa pakiramdam natin yung mga bagay-bagay. Kaya para maiwasan nyo, importante din na hindi mo siya madalas ginagawa. Kaya tip number 1 para ma-miss ka ng mahal mo, huwag mo siya palaging i-text, huwag mo siyang palaging kulitin, huwag mo siyang i-stalk sa mga social media accounts niya, huwag mo masyadong i-focus yung sarili mo sa kanya. Dahil once na ginawa mo yan, mararamdaman niya na masyado kang clingy. At siguro naman kahit sino, pag minuminuto kang tinitext o minuminuto kang tinatawagan, mababother at mababother ka rin o maanoy at maanoy ka rin, di ba? Yun yung isang bagay na dapat nating iniiwasan. Yung maging usual na yung bagay. Yung maging natural na para sa kanila yung pagpaparamdam mo ng pagmamahal sa kanila. Kaya para magawa mo yun, magpamiss ka. Huwag mo muna siya masyado i-chat, huwag mo muna siya masyado i-text, huwag mo muna masyadong tawagan, huwag ka masyadong mag-stalk sa Facebook account niya, sa social media accounts niya. Hayaan mong isipin niya na ano kayang ginagawa nito? Bakit kaya hindi siya nagpaparamdam? Bakit kaya parang wala na akong balita sa kanya? At in that way, at that mere moment, ikaw na kagad yung papasok sa isip niya at mamimiss ka niya. Kasi gano'n naman talaga tumatakbo ang isip ng tao. Mapalalaki man yan o mapababae. Kapag nararamdaman nila na hindi na siya importante, na wala na sa kanya yung focus mo, o parang nagkakaroon ka na ng sarili mong buhay na wala siya, makikurious at makikurious yan sa mga ginagawa mo. At that curiosity ang magtutulak sa kanya para mamiss ka at palagi kang pumasok sa isipan niya. Kaya naman guys, huwag niyong dalas-dalasan yung pagsusurprise sa mga babae. Huwag niyong dalas-dalasan yung pagsusurprise sa mga boyfriend niyo. Kasi pag once na paulit-ulit mong ginagawa, nasasanay at nasasanay sila. At nagiging natural na para sa kanila yung bagay na yun. At kaya naman para maiwasan yun at mamiss ka niya at mamiss niya yung ginagawa mo para sa kanya, try to ignore her, try to ignore him. For several days lang naman. Huwag mo naman paabutin 1 month, huwag mo naman paabutin ng 1 year. Mga 1 week lang mga ganun. Para lang mamiss ka niya ng bongga. And that's our tip number 1. Number 2, para mamiss ka niya, magkaroon ka ng unique na amoy o scent. Gamitin mo yung mga senses natin, mga tropa. Gamitin mo yung mga senses mo. Magkaroon ka ng unique na pabango, unique na amoy ng sabon. Para once na maamoy niya yun, ikaw yung maaalala niya. Kaya, huwag kang bibili ng mumurahing sabon, ng mumurahing perfume na halos lahat ng tao ay kayang bumili. Dapat meron tayong unique na amoy. Na tayo lang yung may ganong scent, di ba? Para pag naamoy niya yun, ikaw na kagad yung papasok sa isipan. At in that way, mamimiss ka niya.
That's our tip number 2. Tip number 3. Every time na magkikita kayong dalawa, gawin mong magical yung mga moment nyo. Magical in a way na kayong dalawa pa lang yung nakagawa ng mga bagay-bagay. Magical in a way na first time kanya makasama na gawin yung ganong bagay. First time mong gawin din yung ganong bagay. Gawin mong something memorable yung kada moment na magkasama kayo. And in that way, once na pumasok ka sa isipan niya, maaalala niya yung mga moment na magkasama kayo. Kaya make sure na gawin mong memorable ang bawat moment pag magkasama kayong dalawa. Alisin mo muna yung isip mo sa pagtatalik. Huwag ka masyado mag-focus dyan. Oo, darating at darating ka sa punto na yan na magtatalik talaga kayo. Siyempre, miss na miss nyo isa't isa eh. Pero wag naman sana na kaya miss na miss mo siya dahil gusto mo kayo pagtalik sa kanya. Gawin mong memorable yung moment na kapag maaalala ka niya, ay mangingiti siya mag-isa. O kaya naman, mag-good vibe siya. And that's tip number 3. Tip number 4. Make sure na every time na magkakasama kayong dalawa, mapatawa mo siya ng bonggang-bongga. Kasi guys, masyado ng stress ang mundo natin ngayon. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman niya sa mga oras na wala ka sa tabi niya. Hindi mo alam kung ano yung hirap na dinadaanan nila pag nasa malayo ka at nasa malayo siya. Kaya naman, wag mong gawing dull ang moment pag magkasama kayong dalawa. Make sure na mapapangiti mo siya, mapapakilig mo siya, at mapapatawa mo siya. At in that way, pag nagka-separate na naman kayong dalawa, mamimiss at mamimiss ka niya. Dahil every time na may isip ka niya, maaalala niya yung mga moment na naging masaya kayong dalawa. At tip number 5, last but not the least, make sure na pag magkasama kayong dalawa, ang oras at panahon mo nakatuon lang sa kanya. Dahil guys, matagal kayong hindi nagkasama, matagal kayong nagkahiwalay, matagal kayong hindi nagkita. Kaya naman deserve yung dalawa na mapukusan ng bawat isa. Dahil pag magkahiwalay kayo, nasa ibang bagay yung mga focus nyo eh. Kaya naman napaka-importante na pag magkasama kayong dalawa, yung focus nyong dalawa ay nasa isa't isa lang. Wag mong hayaan na mapupunta sa iba yung focus mo. Dahil kung deserve mo na makuha yung focus niya, deserve din niya na maibigay mo ang fully attention mo sa kanya. Sa panahon kasi ngayon, guys, mahirap na ang buhay. Hindi na ganun kasimple katulad ng dati. Minsan kakailanganin yung magkahiwalay para makabuo ng pangarap. Para masecure yung future nyo. Yes, napaka-importante ng future. Pero aanhin nyo yung future kung wala ka naman makakasama sa pagkamit ng mga bagay na gusto mo makamit. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. So yun lang. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.